Bayanan, Jerry Yap, si Jerry Yap at Percy Lapid. Percy Lapid, hahataw sa balita at komentaryo. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakakuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi nung minsan, parang nagagalit yung babae sa'yo. Pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda ka. Tinan mo ka ako yung si Percy ka. Magaling talaga ako. Talagang kaka ko. Maganda ka makiharap sa tao. Congratulations. Babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita. Basta tabloid. Hataw. Magandang umaga. Ito po si Percy Lapid. Ito naman po si Rose Novenario. Ito po si Peter Tolosas. Magandang umaga po, hataw sa balita at komentaryo ni Percy Lapid at ni Jerry Yap. Ito po si Atong Ma. Salamat sa pagbati mo Atong. Mga kaibigan, gaya po ng dati, muli po kaming mag-aanyaya sa loob ng isang oras na pagtatanghal ng ating palatuntunan. Marami po tayong pag-uusapan. Bukas din po ang ating palatuntunan sa pamamagitan po ng ating mga landline at text line para po sa inyong mga reaksyon. Ang ating pong mga landline sa ating impila na maaari po ninyong tawagan ay 412-0288 at ang text line po naman natin ay 0977-342-1644. Bisitahin ang aming website. Meron po tayo website 8trymedia.com. Ay yung 8 po doon ay number po yun at one word yun, 8trymedia. Magkakarugtong po yun, .com. Diyan po malalaman ninyo ang mga line-up ng ating pong mga palatuntunan na pwede po ninyong subaybayan sa ating impilan. Meron din po tayo live streaming feed via ustream.tv at mga link para sa ating social media accounts tulad ng Facebook, Twitter at Instagram. Nandiyan na po lahat yan sa website. Hindi na po kayo mahihirapang maghanap ngayon. Itatype lamang 8trymedia.com. Ano man po ang inyong pinagkakabalahan sa mga sandaling ito, magsama-sama po tayo hanggang alas 10 sa pagtatanghal ng palatuntunang hataw sa balita at komentaryo. Si Francis Tolentino po ng MMDA nag-ala Isko Moreno. Ginaya po si Isko Pa-traffic na rin. At siyempre yung pong tungkol sa mga OFW natin na nasaktan ng matindi dahil po sa banta na papatawan sila ng buwis doon sa kanilang mga padadala. Siyempre, sisingilin yun doon sa mga pagpapadala nila, di ba? At yun nga po, kakalkalin pa yung mga bagahe na natauhan din si Pinoy nayanig, di ba? Kaya pinatigil muna yung implementasyon na taliwas doon sa una niyang paninindigan na sumusuporta pa siya kay Berlina sa Kataran At ang krimen po sa Maynila, mga kaibigan, ay maganda po, walang masyadong krimen po diyan. Ayun, Kay. Wala po masyadong krimen diyan, no? Kung ang pagsisinungaling po hindi malaking kasalanan. Lord! Yon. Pag nagsisinungaling ka, gumagawa ka ng masama, ito dapat. Lord, patawad. Hindi ho ba? Kasi may binaril na naman pulis sa ulo
Kitang-kita po, ang galing talagang kumuha nito si Bongso, no? Sa loob mismo ng sasakyan niya, no? Pati butas nung ulo, eh. Oo. Kuwang-kuha, eh. Habang nagmamaneho nung kanyang SUV na pinapasada. Bali ba itong pulis na ito, kagawad ngayon. Baka kakawat ito ngayon. Dating pulis. Dating pulis, naging kakawat ng barangay. Kagawad ng barangay. May sumakay sa kanya. Ano ba, UB ba yun? Hindi kolorum. Kolorum. Walang tatak eh. Bagay, UB, kolorum din yan. Puro kabit-kabit na yan eh. Di ba? Lahat ng gustong kumabit dyan, magbabayad ka sa kanila eh. Hindi nga natin alam, ano ba prangkisan yan? At yung mga yan ngayon, yung mga UB Express, yan ang salot ngayon sa lansangan eh. Oo, napaka-unruly ng mga driver. Dagdag salot yung mga mga kaibigan eh. Perwisyo sa karsada. Ngayon, wala hong krimen. Meron pa nangyari sa Maynila din. Yung isang Koreano, Oh. inaantay niya magbukas yung spa. Saan lugar yan? Sa Ermita. Sa Ermita, sa area yun. Nakatulog. Ispakol ba yun? Oo. Ang papa-ispakol? Hindi pa nagpapa-ispakol, nakatulog na. Ang nangyari, nadali yung wallet niya, yung cellphone niya, etc. Na-iskoba, no? Ano yun eh? Buhay pa. Oo. Buhay pa yung mga manduruga sa Malate. Oo, Diba? nagpunta sa presinto, hindi presente maintindihan. Kasi hindi marunong Koreano, Ingles. hindi mo na Oo. mag-Tagalog, hindi mo na mag-English. Kaya ganun. Ibig sabihin, Kala ko na iniskoba ang ulit. daming krimen, ha? Araw-araw. Wala nga eh. Wala ba? Wala. Tapos yung mga adik sa Quiapo, Ay, ayun, nako. snatch dito, snatch doon. Walang krimen. Walang krimen. Kasi normal eh. Normal Dukot yun. dito, dukot doon. At saka yung mga adik ha, ginagawang barker ng mga pulis. Doon sila kumukuha ng pang-adik nila, di ba? Saan? Doon sa mga driver ng UB Express, ng mga Ngayon ang Jeep, daming oo. adik na nagkalat sa... barker. Hindi lang barker, may inaabot sila eh. Merong inaabot para sa pulis siguro yun. Yun, no. Oo. Kahit sa mga bus may mga nagtatatakbo, alam na alam mong adik eh. Oo. Hindi ba? Ang bibilis kumilos, O tsaka kaya yung mga kunyari mata. candy, ano? Oo. Hindi, merong ginagawa silang hindi normal eh. At hindi dapat yun, nung araw nga, Martial, inabot natin yan eh. Bawal yan. Ay, oo. Yung ganyan lang na nangongotong-kotong ka, dilihensya na. Pasigaw-sigaw ka sa kalye. Barya-barya. Oo, Ay, tas hindi manghihuli. pwede yan. Huli ka doon. Oo. Dapat ibalik yun eh. Kaya nung araw nagtatago yung mga yan, di ba? Ito nga, mabalik tayo dito sa kontrobersya ngayon, itong OFW, di ba? Dahil dun sa pagtatangkasa ng ipatupad na na abuso na eh. Abuso yan eh. Kahit sino, mabuti. Ayan, umabot na sa sukdulan yung galit ng mga OFW. Isipin mo nga naman, bago ka umalis dito, katakot-takot ang pagdadaanan mo. Dahil babayaran. Sasakay ka na lang ng eroplano, hawakan ka pa. Teka muna. Bakit to? May nakalimutan ka eh. Kang bayaran. Bayaran mo muna yung insurance. Ganun ba? Ano pa? Yung terminal fee, winave kay makailan yata yun, yung bayad sa terminal. Pero marami na sila nakolektahan. Ang totoo niyan, ito, dapat busisiin, si Ralph Recto, naririnig ko kanina, kasi meron siyang bagong panukala na itataas yung, halaga, yung value na pwedeng ilagay sa balikbayan para hindi sila matama. One way or the other, pagka pinatupad dyan, Naku, naloko na. walang problema sa batas eh. Kahit anong ganda nga ng batas na gawin ninyo, sabi ko nga tumawag ka pa ng anghel, wag na kayo. Kasi alam naman naming mga walang kayo eh, di ba? Tumawag na tayo ng anghel sa langit at pakiusapan natin, baka pwedeng ikaw ang sumulat ng batas. Ang problema ho natin yung magpapatupad, hindi naman yung Si anghel. Lucifer. Oo. Mga kaibigan, di ba? Ganun po eh. Ang problema natin eh. Anong ganda man. Ang sinasabi ho natin, yung
idinadahilan ni Bert Lina na yan daw pong ipapatupad niyang yan na hindi pinatuloy na ni Pinoy sapagkat alam nyo na, hampas sa kalabaw sa kabayon latay. Masama po, inihanap sila ng gulo ni Bert Lina. Hinihanap ng sakit ng ulo ni Bert Lina si Mar Rojas. Tsaka yung mga hindi naman lalo kagandahang line-up ng mga kandidato niya sa Liberal Party. Ang papangit na nga ng record, ng track record. Isipin mo, ano man batas ang gawin mo dyan, kung ang magpapatupad mga siraulo, baliwala ho yung batas. Naloko. Kaya yung batas, pagka hindi ho makabubuti sa kapakanan, kung sino man yung ina-address, yung mga stakeholders sa isang panukalang batas, hindi makakabuti sa kanila, makakasama. Lalo na yung mga OFW. Katakot-takot na buwis na kinuha nyo dyan Hindi ba? Kaya nga may ekonomiya tayo. Ano tawag mo rin sa binabayad na processing fee para sa pag-alis nila sa POEA? Magkano yun? Alam mo ba na ang isang OFW pag umalis, 10,000 pinakamababa yatang ibinabayad na mapupunta sa gobyerno. Kasama na dyan yung insurance. Yung insurance lang, hindi mo maipaliwanag kung sino yung mga contractor niyan Kung sino ang kausap nyo dyan. Di ba ang pagkakaalam natin si Jinggoy Estrada? Panahon ng ama niya. Anong panahon ng ama niya? Panahon ni Gloria. Malakas kay Gloria pala. Alam nyo, masyadong masakit para sa mga OFW yung gano'n, yun ang nagpagalit sa kanila. Yun yung sinasabi natin, baka labasan niyang mic, huwag mo masyadong hawakan na atong. Alam nyo, patumigas yan. Alam nyo, yung ang tawag dito, masakit yung pinanukala ni Bert Lina na yon. At ang masama, nagmamatigas pa siya. Pinatigil na nga paulit-ulit pa rin siya. Kaysyo, lalagyan ng x-ray. Hindi mag-x-ray ka. Ang utos daw ni Pinoy sa kanya, 100% x-ray. Hindi ka wang i-x-ray muna. Di ba? Para ika nga, mawasak na yung baga mo. Ang laki nung x-ray na yun ba? I-x-ray daw yung buong container van. Hindi ba, hindi naman kasi yun ang solusyon sa problema nila Sila may problema yung smuggling. Yun ngayon ang isinasangkalan para i-justify yung kanilang hindi natuloy na pangingikil sa mga OFW. Akala kasi nila porke mga sanay na ito sa pangingikil na lagi silang kinikikilan. Kala nila immune na. Hindi na tatablan ito na hindi na magagalit ito. Yun. Hindi pa man na ipapatupad Katakot-takot na mura inabot nyo. At ang masama, apektado. Pati mga kandidato ngayon ni Noynoy. Wala namang kinalaman sa katarantaduhan niya. Ano ginawa nila riyan, di ba? Mahirap hindi nagsasalita para man lang ipagtanggol yung mga OFW Tulala ba't hindi kayo nagsasalita man lang, di ba? Si Duterte, sabi, galit na galit si Duterte Ano daw yan yung Balikbayan Box ay sagradong simbolo ng relasyon ng OFW sa kanyang pamilya. Kaya hindi raw dapat... Ang galing. Lapastanganin. Naiintindihan niya. Sabi nga, di ba nabanood ko yung interview kay Duterte? Tinanong siya sabi nga nun itong klase ng lipunan natin, parang ganito hindi ko matitiis to. Kaya kayo, binabalaan ko kayo mga butante Kung ako halimbawa, napilitan ako, mag-file ako ng Certificate of Candidacy. Sa sandaling mag-file ako ng aking Certificate of Candidacy, wag niyo ako iboboto. It's going to be bloody. Wow, ayan ang kailangan natin. Lalong nagustuhan Lalo akong humanga Lalo, muntik ako maiyak Kasi totoo yung sinasabi niya di ba?
muntik ako mapaiyak na yun ha, sa sinabi ni Duterte. Nangiti ako pero iboboto ko ito. Ha? Lalo Para may kitang iboboto. Para may katakutan yung mga kriminal. Itong kakaibang kandidato. Ibang klase. Ang gusto nito, perdigana. Pabawat. Ha? Managbabawas ng boto pero lalong dumadami. Baliktad eh. Di ba sabi nga, Saiwar ang galing. hindi ba? Hindi, pinagtatapat niya na mabuti yung, sabi, ang pagsasama raw ng ano, Matapat. ano yun? Pagsasama ng maluwat. Oo. Di ba parang ganon? Sasama ng tapat, Oo. sasama ng maluwat. Ganon yun eh. Hindi ba, baka mamaya magsisi kayo. Pag binoto nyo ako, yun ang ibig sabihin, di ba? Naging madugo. It's going to be bloody. Dugo. Ha? Hindi ko matitiis to. Sabi niya, to nakikita ko na to. Ibang klase yan. Gusto niya siguro lipulin lahat, no? Gusto niya talaga ng katahimikan, di ba? Kriminal. Mapatahimik na ito mga ito. Oo, at least tahimik, di ba? Rest At- in peace, di ba? Si Duterte, nagbigay ng kanyang nag-express ng kanyang sentimiento para sa mga OFW. Paano nararamdaman niya? May sinabi pa nga siya katulad nung sinabi din natin manhidaan niya Kalyus. Manhid kayo dyan sa ginagawa niyo yan sa mga OFW. Kasi sabi niya pa, ano daw Kasi si Lina, ito pa suspecha ko kaya niya niyayanig yan. Siguro gusto niyang pati yung balikbayan forwarding, kanya, sa airport makopo na niya, siya na lang ang pwede. Yung iba mawala na ng negosyo. Pag pinadaan sa kumpanya niya, hindi inspeksyonin. Parang gano'n, special privilege. In-inspection nga Yung kargamento na dumaan sa kumpanya niya, ano ginawa niya dun sa tao na nagrekomenda na imbestigahan yung Kargamento. yung kargamento. Abay, idinistino sa kubeta. Mawalang galang na po. Nag-issue pa ng memo, linisin mo niya yan. Naku po. Di ba intelligence ka? Mga kaibigan. Isipin ninyo, tama ba yung gagamitin mo yung posisyon mo para sa kwan? Para maghiganti ka? Hindi ba? Gustong-gusto mo yun ang katibayan na si Pinoy maling-mali ang pagkaka-appoint dyan. At kung bakit pinabayan niya sa kabila na may panawagan, wag i-appoint yan. Sapagkat conflict of interest May negosyo yan Ang pinapaboran mo, negosyo mo. Bawal maglagay sa gobyerno ng gano'n na ilalagay mo sa pwesto na yung pwestong kanyang uukupahan, Pakikinabangan niya. ang makikinabang yung siya. Siya may personal na interest dun sa negosyo. Di ba? Kaya ganyan. Yan siguro ang dahilan yung kaya niya inuuga itong overseas Filipino Worker Sector. overseas program. Programa yan bahagi ng programa yan Tama. para yung balikbayan boxes malipat sa kanya. Naku. Pagka nalipat na sa kanya, Pera na. wala nang pwede magnegosyo nun, siya na lang. Mahilig sa siya lang ito Monopolyado niya. Ang partido nito hindi naman liberal Ano? Partidong ako. Ako lagi. Lagi. Yung transport service sa airport, napabalita ka makailan, na ini-award na. Sa kumpanya niya. Inaprobahan na ng LTFRB sa kumpanya na ang may-ari si Bertlina. Ito yung bagong transport system na sasakyan, di ba? Mga high-end ng konti ito kumpara dun sa mga nakikita yung taxi ngayon na dilaw-dilaw. Ito parang van yata ito o bus na magta-transport dun sa mga malalapit lang sa airport. Pero ang bayad, 300 piso. Naku po. Kung di ako nagkakamali. Hold up. Isipin mo yon, ilang hakbang lang yun kung tutuusin mo Wala Nasa airport ka na Wala rin kahihiyan tong LTFRB no? Lalo si Lina. Oo. Hindi ba? Kapal mo. Kaya dapat to si Lina humitit ng marijuana. Para kumipalan mo ka. Para Hindi, para magkaroon ng hiya. Kasi yung humihitit ng marijuana, nahiya. nagiging mahiyain yan. Sa totoo lang. Supply na marijuana si Lina. Kaya dapat ito ilagay sa isang chamber, Oo. sa isang kwarto, Oo. na ika nga, susunugin mo dun sa loob ng kwarto.
santambak na marijuana. Jesus Mario. Pag nasinghot niya lahat yun, Oo. tiyak babait yan. Baka di na Paglabas lumabas niya. ng kwarto dahil hiyang-hiya. Ha? Oo. Sa murang inabot niya ngayon, makalabas pa. Talagang wala nang lunas. Talaga, inabot niya. Kasi ang hirap na lumabas niyan minumura ka ng tao. Oo. Baka mag-ingat-ingat din, pinapayuhan din natin si Bertlina. Huwag ka masyadong magpapapasyal ng ikaw lang mag-isa. Ay, oo, delikado ka. Baka sampaling ka sa mall. Sa isang sampalang ng bawat pamilya ng OFW, todas yan. Di ba sa Taiwan, yung presidente ron, nagkulang yung gobyerno nila sa paglutas doon sa yung pag-respond Oo. doon sa pangangailangan nung isang beses na nagkaroon ng bagyong malakas doon. Disaster. Abay, galit na galit ang taong bayan kasi naging hindi sila na asikaso kagad ng gobyerno o natugunan yung mga dapat tugunan. Tama. Alam mo nangyari? Ano? Yung presidente nila na yun, prime minister nila na yun, pag lumalabas, nakikita ng publiko, pinagmumumura mula ulo hanggang paa. Masakit Yan yun. dapat na mangyari kay Lina. Hindi ba sa Taiwan Parliament Oo. nung araw pinakita pa sa TV, nagsusuntukan Oo, nga yung bugbugan mga ba? ano ron Bugbugan. yung mga congressman nila ron di ba? Oo. Yung mga mambabatas nila ron. Tuhanan suntukan. Mga mga Violente. violenteng tao rin Kaya dito sa ginawa mo sa galit ng OFW ngayon, abay Commissioner Lina, medyo doblein mo ang security mo. Naku po. Tsaka wag mo na munang i-display ang mukha mo para malasakit na rin namin sa inyo to dahil baka sampaling ka Oo. Baka kuyugin ka na ng mga gaano karami yung OFW na may pamilya yan dito. Lalo na ngayon, yung pagmumukha ni Lina, lahat nasa dyaryo, TV, kilalang kilala na siya, no? Sikat na sikat. At sa galit nila ngayon, nagbanta sila na sa Biyernes pala magkakaroon sila ng boycott sa pagpapadala. No Remittance Day. Sa pagpapadala ng pera sa kanilang mga kamag-anak. Ititigil muna nila sa Biyernes. Kung magtuloy-tuloy yan, alam mo yan ano yan civil disobedience ang tawag dyan Hindi ba? Tama. Kung hindi na nila tikisin nila yan, marami naman para maipadala nila sa sa pamilya nila, di ba? Hindi na idadaan sa legal. Hindi na idadaan sa yung talagang proseso ng remittance na nagre-register para sa gobyerno. Paano ngayon yan? Ang kailangan sa media, huwag nang interviewin yan. Sino? Si Lina, naniniwala pa ba kayo dyan? Gagalit nga siya sa media. Dapat murahin nyo na lang. Hindi. Interviewin. Di ba nung in-appoint yan sinariwa ko na nung dati siyang naging commissioner, nung unang naging commissioner yan, alam mo unang directive niya? Ipagbawal sa loob ng Bureau of Customs ang tabloid. Tama. Tama. Kaya gago na lang yung mga tabloid na susulat ng pabor dyan Di ba? At saka yung mga reporter kunyari susulat mo yan. Dapat nga siya iban ng dyaryo Baliktad yung dyaryo, pinababan niya doon sa Bureau of Customs. Pwede ba yun? Di ba nung araw nga, ang proposal ko, kung ang media lang kamukha nung araw na merong malasakit sa kapwa media at dahil yon sa pagpapahalaga sa kanilang propesyon. Ako gagawa ko ng hit list ng mga dapat iban sa Dyaryo. sa mga kwan Katulad si Francis Tolentino. Dapat ito, iba na ito Alam mo bakit? Interviewin yan. Ginagawan torpe yung mga media ito. Kaninang umaga, nagpadala pala yan ng advisory kagabi. Advisory, Para sa araw na ito. Pinaalam niya sa mga nasa media na siya ay magta-traffic ngayong alas 7 ng umaga dyan sa bandang C5 yata yan. C5. Magta-traffic daw siya dyan. Pagkatapos, pagdating ng alas 8:30, nandun daw naman siya magta-traffic sa harap ng Mall of Asia. Di sira ulo nito. Ba't ka magta-traffic?
Ikaw nilagay ka dyan para i-supervise mo yung traffic. Hindi para ikaw mismo. Hindi para ikaw maging gago na kamukha ni Isko Moreno. Ikaw mismo pupunta ron. Para yung, ang dami mong gagayahin, yung panagaya mo. Yung katarantaduan ni Isko Moreno, hindi naman nga si Isko Moreno, executive legislative yung kanyang pwesto Ha? Nag-usurp ng authority. Usurpation of authority. Pagkatapos, siguro, wala nang maisip na propaganda. Alam mong propaganda Nanawagan ka. Pinapaalam mo. Kung mag-traffic ka dyan? Kahit magsisirko ka pa dyan Ano gusto mong, ba't mo i-text yan sa mga media? Ba't gagawin mo advisory? Ewan ko, pag lumabas to, mga medyang patay gutom ito. Hindi naman Ang newsworthy magko-cover dyan. Ha? Ba't kayo ko-cover? Hindi naman newsworthy yung gagawin mo. Ba't ka, unang-una, ba't ikaw magta-traffic? Oo. Di gulpihin mo yung mga traffic enforcer mo na hindi marunong mag-traffic, kundi ang alam puro lagi mangutong. Oo. Yan ba tatakbong senador? Naku po. Sabi ko nga sa'yo ang pangit ng line-up na ikinakamada ng Liberal Party. Tama. Isasama mo sa ticket yan. Oo. Francis Tolentino. Oo. Ano nagawa niya? Hindi yun MMDA plus ano yan? Traffic enforcer plus Kotong equals Francis Tolentino. Ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin ang image ni Tolentino na isasama mo sa ticket mo, extortionist. Saan ba kilala MMDA? May nagawa ba yan? Wala. Wala naman nagawa yan Kaya nagagalit yung mga driver. Tapos ba, sasabihin mo, araw-araw mo bang gagawin niya? Magta-traffic ka ron? Naku po. Kung saan-saan? Sira ulo mo. Oo. Hindi naman yan, alam na gimmick yan, pinagtatawanan ka. Oo. Kasi kayo gumagawa na maging gago yung itsura nyo Tama. Pagtatawanan ka, sorry ka. Oo. Hindi ba? Bakit ganon? Baka ulanin. Bakit diyan ka paano may petisyon? Merong nananawagan ngayon na nangangalap ng lagda para hilingin ang pagre-resign ni Francis Tolentino bilang hepe ng MMDA. Ayan ngayon ang akala niya ito solusyon. Titindig ako ron sa Katipunan o kaya lilipat ako sa mall sa Kwan. Mall of Asia. Hindi, yun doon sa EDSA. C5. Yung yung mall na malaki. Diyan sa Kwan, sa EDSA. Mega Mall. Yan, Mega Mall. Diyan, tatayo ka diyan. Ano itatanghal mo diyan? Baka tagasaan ka naman. Yung bang pagtayo mo diyan bukas wala nang traffic. Mamaya wala nang traffic. Dadami lalo. Hindi, niloloko mo kami. Face to face Oo. Ang lokohan kaya niya ginagawa yan dahil may online petition ngayon para sa pagre-resign. Palagay ko, hindi na kailangan yan kung gusto mo parusahan si Francis Tolentino. Parusahan mo na lang to sa eleksyon. Magbabalik po kami pagkatapos ng ilang mahalaga mensahe mula po sa A-Tri Media Broadcasting. Hataw sa balita at komentaryo, buong tapang na pamamahaya, diretsahang komentaryo, mga abusado, siguradong plastado. Samahan sina Jerry Yap at Percy Lapid, palitan ng makabuluhang komentaryo sa mga napapanahong issue at kaganapan, positibong batikos sa mga maimpluwensya sa lipunan, programang kaakibat sa pag-unlad ng sambayanan. Hataw sa balita at komentaryo kasama sina Jerry Yap at Percy Lapid, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga sa himpilan ng serbisyo publiko DWBL 1242. Handog sa inyo ng 8 Media Broadcasting. DWBL 1242, A-Tribe Media Broadcasting.
Narito ang kaakibat sa pag-unlad ng sambayanan. Jerry Yap, si Jerry Yap at Percy Lapid. Percy Lapid, hahataw sa balita at komentaryo. Alas 10:38 na po sa Japan. Sa atin po ay alas 9:38. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng PG Flex Linoleum. Gawa sa tamang quality at galing ng Pinoy. PG Flex, proud to be Pinoy. Okay, who wants to solve the problem on the board? Sige, Samora, to the board. Ay, sorry. Aray, kamay ko. Sorry, excuse me. Maraming lugar sa bansa siksikan sa classroom. Kaya ang PAGCOR, katuwang ng gobyerno, ay naglaan ng 5 bilyong piso para magpatayo ng mga classrooms para di na magsiksikan ang mga estudyante. PAGCOR, building lives that build the nation. Mahigit 24,000 public school students mula sa Davao Oriental, Pangasinan, Cavite, Iloilo at Negros Occidental ang binigyan ng mga bagong classroom na ipinatayo ng PAGCOR sa pamamagitan ng matuwid na daan sa silid-aralan school building project nito. Sa 482 naitayo mga silid-aralan, 110 ang ipinagkaloob sa 24 public schools sa Davao Oriental, 98 sa 17 public schools sa Pangasinan, 75 sa 7 public schools sa Negros Occidental, 87 sa 14 public schools at 112 sa 12 public schools sa Cavite. Ayon kay PAGCOR Chairman at CEO Cristino Nagyat Jr., layunin ng proyektong ito na tugunan ang kakulangan sa silid-aralan ng maraming public schools at palitan ang kanilang mga sirang school building ng mas disenteng pasilidad. Sa ngayon, umaabot na sa 10 bilyong piso ang pondong inilaan ng PAGCOR para sa school building program ng ahensya. Noong nakaraang Hunyo, umabot na sa 1,739 classrooms ang naipatayo ng PAGCOR sa buong bansa sa tulong ng Department of Education at Department of Public Works and Highways. Libo-libo pang mga silid-aralan ang kasalukuyang ipinapagawa ng PAGCOR sa iba't ibang probinsya, kabilang narito ang mga lugar na sinalanta ng Bagyong Yolanda noong 2013. Magpapatuloy po tayo mga kaibigan. Marami na tayong text dito pero mamaya-maya po natin babasahin yan. Pag-uusapan natin itong magsisinungaling lang ho ako ulit ha. Wala akong krimen sa Maynila. No? Ano yung Yan sa Recto, University Belt, Oh. walang mga snatcher dyan. Oo. Oo. Ibig sabihin dyan, puro hold-upper. Balik tayo dun sa OFW. Importante yan. Ang daming katunayan kanina, isinama ko sa column natin na lumabas para sa araw na ito sa pahayagang hataw. Oo. Yan lang naman ang diaryong bibili nyo, hataw. Hataw. Kasi para mabasa ninyo, no, yung mga totoo nangyayari. Sinama ko yung isang ipinorward sa atin na liham ng isang kababayan natin sa Japan. Nakapag-asawa ng Hapon at doon na siya naninirahan. Meron siyang apile, nandun ngayon sa, basahin po ninyo, doon sa pahayagang hataw. Nasa column po ng inyong lingkod. Pinicture ko ron. At marami pa yan, yung mga reaksyon galing sa, reaksyon yun, ito kasi, sulat niya talaga, address sa Bureau of Customs. Open letter yan. Open letter na pinost niya sa Facebook. Ngayon, ito po itong sa Bureau of Customs, di ba na nagalit ang mga OFW. Ang katunayan, yung sinasabi po ni Senator Ralph Recto, nagagawa sila ng batas. Huwag na kayong gumawa ng batas. Ayan Sobra na kasi ang batas Pag ang batas makakasama, huwag niyo ipatupad. Tama. Ginagawa naman yan halimbawa sa Maynila, may ordinansa. Na makakasama sa kapakanan ng mga mamamayan sa Maynila, katulad nung wag mo sisingilin ng buwis yung Smart Company. Nako. Gumawa ng ordinansa. Hindi pinatupad ni Mayor Lim yun. Oo. Kasi yun, una, unfair dun sa mga merong mga ganong negosyo. Tama, ganong
Ganon ding negosyo. Ito, pinili mo, yun hindi. Oo, tama. Eh di ang gagawin nun, magpapile. Pero hihingan mo ng lagay. Naku po. Mag-a-apply sa inyo, sa konseho. Ganon din ang gusto nila mangyari. Kaya nga, nagka-lechi-lechi ang Torre de Manila. Di ba? Kasi gumagawa sila ng ordinansa na lahat ng building sa Maynila kailangan hihingi muna mag-secure ng approval mula sa council bago sila ma-issuean ng building permit. Naku. Ano tawag mo ron? Yan ang ginawa nila sa Torre de Manila. Binito rin ni Mayor Lim yun. Hindi rin pinatupad ni Mayor Lim yun. Yun ang tama. Ito tinan mo ano sabi nila ngayon doon sa Torre de Manila? Sabi. Itong Solicitor General's Office, ang sabi niya, gibain na raw. Yun ang hirit niya sa Supreme Court. Marami daw ordinansang nilabag. Kaya gibain na raw. Kung may lumabag sa ordinansa, hindi kayo magsasabi nun. Yung city officials. Tama. Kasi sila gumawa ng ordinansa eh. Ang trabaho lang ng Solicitor General, idepensa mo yung kaso nila doon sa Supreme Court. Ngayon, bakit niya sinasabing gibain na lang yung Torre de Manila? Kasi alam niya, may nagbigay dyan eh. May mga nagkapera dyan. Pangalawa, dito mo malalaman na dapat to si Bakin din. Total, 1 taon na lang si Noynoy. Ano pa kailangan niya gawin? Para bumango yung kandidato mo, ang dapat mong gawin, si Bakin mo si Lina. Oo. Kasi hindi titigil yung mga OFW hanggang nandyan yan. Tama. Ang solusyon dyan, hindi yung pinatigil mo. Wala na eh. Binuwisit niya na yung mga OFW eh. At saka ngayon, isa-isa na naglalabasan. May kaso pa ngayon na natalo siya sa korte. Pinatutuloy ng hukuman yung isang kontrata sa Bureau of Customs na ayaw niyang ipatupad. Ayaw niyang kilalanin. Ngayon, inutusan siya ng korte. Ituloy niyo yan. 650 million pesos contract yun. Ang dami pa. Lumalabas na, ayan ba, nakapag-divest? Nasaan ang report? Wala. Nasaan ang inventaryo ng mga kumpanya ni Lina na sinasabi niyang magdadivest siya? After his appointment, assumption to office bilang commissioner ng customs. Di ba hindi naman niya ginawa yun? Totoo yun. Kaya ganun din dito sa Solicitor General na kumakatawan sa gobyerno, sa City Manila ba yan? Hindi. Saan sila? Sa siya? NCCA. NCCA. Bago mo pag-ibayan, kasuhan muna mo yung mga tao. Sa korte. Sa korte. Halimbawa, yung NCCA. Kasi una, pumayag sila eh. Nagbigay muna sila ng certification na pwede. Tama. Na wala silang jurisdiction eh. Doon sa lugar na pagtatayuan ng building. Hindi nila sakop yun. Pag-iba ninyo, ano ba mawawala sa amin? Ano ba pakialam namin? Di ba? Wala naman kaming puhunan dyan. Ang problema, mali. Ang dapat gibain yung Solicitor General. Kasi bankrupt ang utak eh. Hindi niya kayang idepensya yung kaso niya. Hindi niya alam kung anong kaso yung pinasok niya. Ang sabi nga, ang liwaliwanag ng sinabi ni Justice Carpio sa isang pagdinig tungkol dyan sa Torre de Manila. Teka, unang-una, hindi dapat dito sa Supreme Court bumagsak yan. Kung matanda mo, di ba? Dapat yan, nagpunta muna kayo sa lower court. Tama. Ang Supreme Court ay hindi dulugan anya ng ano? Hindi trial of facts. Trial of facts, hindi. Hindi trial court yan. Tama. Ngayon, mali. Inaccommodate na lang. Sabi ni Carpio. Pangalawa, dun sa pinakahuling pagdinig na siya nagsalita, ang sabi ni Carpio, yung mga sinasabi ninyo tungkol dyan, nakikita yan, photo bomber yan, may batas ba kayo dyan? Wala. Na pinagbabatayang bawal yan? Walang nakasagot eh. Wala. Ngayon, sabi ni Carpio, kung walang batas na nagbabawal, pwedeng magtayo. Negosyo yan eh. Tama. May sarili akong lupa. Hindi ko pa pwedeng tayuan yan? Ano isipin ko? Maiisip ko ba yun magiging photo bomber yan?
Ha? Magiging photo bomber? Ano ba yung photo bomber? Invento lang ngayon yan eh. Oo, inimbento lang nga nila. Ang umpisa niyang photo bomber, di ba? May magpapakuha litrato, bigla kang sisingit. May photo bomber, oh. Panggulo. Di ba? Yung mga kuwan. Kurot. Gustong umextra. Di ba? Yung mga photo bomber yun. Wala naman batas eh. Eto pa, kahapon napakinggan ko si Mayor Lim tsaka si Migs. Pinag-usapan nila yan briefly. Eto pa lang sa Makati, nagtayo daw ng dyan, doon sa gitna, sa Ayala, may monumento nga pala si Ninoy dyan, di ba? Oo. Ba't yung napapaligiran ng building, walang photo bomber? Ha? Sasabihin, hindi, si Rizal yan eh. Si Rizal. Eto anong batas ang nilabag? General yung sinabi nung Solicitor General, 7 raw na Anong sinasabi doon? Ang mga issue dyan na dapat yung tignan, hindi yung daldal lang kayo ng daldal. Di ba? Yan, nabigyan ng permit, meron ba nilabag na batas? Wala. Wala. Hindi, sasabihin ng konseho, hindi. Meron kaming limit dito, hanggang 7 floor lang eh. Na ordinansa eh. 7 floor. 7 floor. Sige. May ordinansa ka. Paano itong National Building Code? Ano mas mataas na batas? Yang ordinansa mo o itong National Building Code? Di National Building Code. National yun eh. Oo. Di ba? Bakit mas mataas yun? Kasi yun ang sinasabi sa batas na yung National Building Code. Kailangan ito pa rin nila yun. Sabi ko na natin. Talagang minamalo ka eh. Ayos na sana eh. No? Pasok lang sa Yan ang mga kuwan ha. Classic yan. Nakakalaan ninyo. Si Atong. Si Hilba ito eh. Hindi. Solicitor General. National Building Code. Na pwedeng, pwede ka magtayo. Ha? Hingi ka ng exemption. Kapag lagpas sa 60 floor. Yun. 60 floor. Ito po, 49 floor. Sa madalit sabi, hindi pwedeng isupersede ng ordinansa yung national law. Na nakasaad. Mas mataas pa rin yung national law. Parang Tor de Manila yan, tsaka yung monumento ni Rizal. Monumento ni Rizal, mababa lang eh. Mataas yung Tor de Manila. Ganun lang ho yun, sukatan. Ha? Pangalawa, ano pa ba? Ang sinasabi nila, na nilabag. Ha? Ha? Ang masama, pati ito mga, yung National Historical Commission, naglabas na kumukontra sila dun sa sa Tor de Manila. Bago itayo yun, kumuha ng clearance sa kanila eh. Nagbigay sila ng clearance, NCCA, National Culture Commission on Culture and Arts, National Historical Commission. At bukod doon, kumuha pa rin sa CAAP. Kasi 60 floors above, kailangan humingi ka ng permit sa Civil Aeronautics. Civil Aviation. Hingi ka rin ng clearance doon. Nabigyan ito kahit hindi pa nga sila hakwan eh. Ano nga batas? Yun ang hinahanap ni Justice Carpio. May batas ba kayong pinagbabasihan sa pagprotesta ninyo dyan? Yung view. Yung view. Ha? May ba nalabag bang batas doon? Wala. Walang batas na nagsasabi na pagka yun, natanaw, bawal. Wala, may batas bang ganun? Wala eh. Yun ang maliwanag. Interpretasyon lang nila doon sa salitang physical integrity na sinasabi. Pero sa monumento per se yun. Hindi kasama vista ron. Yun ang dahilan, walang nilabag, kaya nag-issue ng permit ang City of Manila during the administration of Mayor Lim. Nakapag-comply sila sa lahat ng requirements. Halimbawa, magtatayo ka ng negosyo, kahit sari-sari store, di ba, hingi ka rin ng permit? Pagka humingi ka ba ng permit, basta ka bibigyan? Hindi. Bakit? Kailangan
mag-provide ka ng mga hinihinging requirements Oo, tama. sa pag-i-issue ng business permit. Ganun lang ho yun eh. Ha? Ngayon, kung na-comply mo yun, lahat meron ka. Oo. Oh. Eh walang dahilan ang isang lungsod para hindi ka bigyan. Tama. Bakit ho? Pag hindi ka nila binigyan, ano tawag mo doon? Harassment yun. Diba? Ba't hindi mo bibigyan yung isang lehitimong humihingi ng business permit o ng building permit kung wala kang ibang motibo? Hindi ba? Oo, tama. Maliban sa nakapag-comply eh. Ngayon, yung pong pag-alis ni Mayor Lim, 'di ba? Panahon pa ni Mayor Lim tinututulan. Oo. Eh wala ngang itututol dahil kumpleto eh. Pati yung mga NCCA na yung mga nagbigay ng clearance nila. Pati Knights of Rizal eh. Oo. Ngayon, eto nung umupo na si ERAP, pag alis ni Mayor Lim, ang naitatayo pa lang poste ng basement. Mga poste pa lang. Pag upo ni ERAP, patigil natin yan. Pinatigil daw. Nag-issue ng order, tigil yan. Tigil. Abay, tumaas ng tumaas eh. Habang pinitigil. Habang existing yung disease order nila, Oo. mga kaibigan, tumaas ng tumaas yung building, ano tawag mo ron? Oo. Hindi dapat tigil. Hindi na. Di wala kayo pinatitigil. Oo. Pagkatapos, nung after several months, pinayagan. Oo. Ano sabi nung pumayag? Sabi nitong gagong mga konsyal, Oo, sabi. tama pala niya ang ginawa nung administration ni Mayor Lim. Oo. Na binigyan ng permit, kaya pinapayagan na ulit namin. Ba? Sa makatwid, pag ikaw ang nakaupo, pwede mong patigil, pwedeng hindi. Tama. Ha? Ang tanong ito, bakit nyo pinatigil? Yun. Ha? Bakit nyo pinatigil? Sabi nyo, no, ipatigil nyo, masama si Lim. Pagkatapos, nung binigyan nyo nung pinayagan nyo, tama si Lim. Oo. Pagkatapos, sabi ng Supreme Court, itigil muna yan. Di ba? Nagpalabas ang Supreme Court, pinatigil yan. Biglang sumigaw si ERAP. Ano? Tama ang Supreme Court. Ano yun? Sayad. Parang kanyo. Hindi, ano yun? Anong tawag niyo ron? Drama yata Ha? yan. Tama niya Supreme Court. Oo. Pinayagan niyo tapos tama Supreme Court. Pinayagan niyo mahitayo tapos pinatigil yung Supreme Court. Tama. Alin ba ron? Which is which? Ha? Buisit. Magbasa-basa tayo dito ng text natin. Mga kaibigan, mula po. Ito, good. Umpisa natin sa baba. Good day, MK Percy. Si Berlina, nakalimutan niya na ang ulo ay may utak. Hindi ginagamit ang utak. Ang resulta, palpak. Hindi. Sabi niya, bakit hindi yung mga kasabwat niya sa custom ang pagdiskitahan, hindi yung mga kawawang OFW ang nanakawan? Buisit ka, Lina. Sabi ni Migs ng Pasay. Tama yun. Tama yun kasi parang ang pakiramdam ng mga OFW, Bubuksan na naman yung... sipin nyo tumutulong kami sa bansa natin. Oo. Bagkatapos, smuggler patingin nyo sa amin. Ha? Loko talaga. No? Smuggler pa kami ngayon. Oo. Sabi ni Lina, hindi, merong mga nag-i-smuggle kasi, mga spare parts ko, mga droga sa balikbayo. Problema mo yun. Oo. Bakit mo idadama yung sakit? Bakit may daga doon sa bahay? Gusto mong patayin yung daga, susunugin mo yung bahay. Yung buong bahay. Wala ka nang... Para mapatay mo lang yung daga na nando sa loob ng bahay. Sino makakaisip nun? Yung baliw. Oo. Di ba? Abay, di hulihin mo. Oo. Kung sino yung gumagawa nun, kung talagang totoo yun, na meron nagpapalusot sa pamamagitan ng balikbayan box,
Ito kung may mga kukote lang ito, Oo. di gawin nilang standard lang ang size ng mga balikbayan box. Hindi kasi standard eh. Oo. Meron may malaki, may maliit, di ba? Standard na lang. Mm. Kung ako sa inyo, negosyoin nyo pa yung karton eh. Kailangan manggaling sa inyo eh. Para cleared eh. Oo. Di ba? Oo. Para dun sa maliwanag sa ano eh. Si Col, ay, ba't huli nang tumawag ito? Oo nga. Kahapon nakikinig ako dun sa program, napakinggan ko siya. Si Mr. Rene Divina Gracia, nasa linya po natin. Magandang umaga po sa inyo, Mang Rene. Magandang umaga naman. Opo, ano? Ano ko lang sana, yung resolution ni Senator Villar tungkol sa mga SSS pensioner. Sino po bang bilyar yan? Yung babae, yung lalaki? Ay, babae. Senator kasalukuyan ng Senator. Aha, si Cynthia. Pasado na raw sa kanyon. 2. Ngayon, ang ano niya, Anong to? Second reading? second reading. Aha. Pasado na raw yun. Mhm. Ngayon, nabasa ko sa dyaryo, hindi ko maintindihan eh. 10-year service at 20-year service lang. Yung mabababa ang pensyon. Paano kaming mga lagpas na ng 20 hanggang 35? Kamukha ko, 34 years ako sa Procter. 5,000 lang yung sweldo ko, ay yung pensyon. Aha. Yung ba, tatanong ko, kung kasali ba lahat? Bayaan ninyo, ganito no, magpapatanong kami ng tao sa opisina ni Villar. May website naman siya. O kaya hanapin ko dun sa internet. Liwanagan kung sinong mga makakatanggap ng 2,000. Aha. Ano yung increase? Dagdag ba ho yung 2,000? Oo, lahat daw nakalagay sa balita at saka sa nabasa ko nga sa dyaryo yung 10-year service at saka 20 lang. Paano ka ako yung lagpas ng 20? Mababa rin ang pension namin. Kaya mababa ang pension nila noon, maliit pa ang premium nila, tsaka konti lang ang hulog nila. Ako, mula noong 1957, hulog kami ng hulog dahil sa Procter & Gamble eh. Hindi pa napipirmahan yung SS yan eh. Kinukuha na kami ng premium. Alam mo ng Procter & Gamble, multinational, walang daya yan. Buti gagawin namin, magre-research kami ho Oo. At ipapaliwanag natin at kung kinakailangan nating isulat sa dyaryo, isusulat ho natin sa column natin ho. Kung lahat, kung karama yung above 20, kung ano, parang Opo. hindi kasama. Aha. Kulang, yung 5,000 ko lang, kulang pa sa gamot ko eh. Aha. Alam natin. 85 na ako eh. Oo. Bayano ninyo. At atin pong yan, i-research mabuti. Para maintindihan natin, kahit na siguro hindi na kami magpunta sa opisina ni Villar, pag nakita namin yung sinasabi niyo resolution na yon. Nakita ko sa dyaryo, tsaka balita. Hindi, merong website ho yan eh. Kung saan pwedeng makita yan eh. Babasahin ho namin Mr. Divina Gracia. Ako, ang apelido ko sa mother ko, Castro, taga Mabalacat din. Kapampangan kayo. Okay. Kapampangan sa Porac. Sa Angeles, tsaka Mabalacat ng mga kamag-anak ko. Ay bali, dalawa apelido nyo. Ano? Castro ang middle name ko, taga Mabalacat. Akala ko ang middle name nyo, Divina. Yun ang apelyido nyo, Gracia. Hindi Gracia na Divina Gracia. Opo, tay. English. Salamat po, tatay Sino sila Si Percy Lapid po. Ikaw na ba? Aha. Ako. On the air na kayo, kanina pa ho Biyasa ko naman Kapampangan eh. Oo. Kubalo ho eh. Scout sa Clark, kaya napakasawa niya. Salamat po. Gusto ko lang maliwanagan kung ano yun. Opo. Kailangan natin eh. Kulang sa gamot ko pa yan eh. Salamat po Makinig kayo dito para malaman ninyo kung... Salamat. Salamat po. Okay. Ang dami natin text dito. Wala na. Empleyado pa raw ng BO. Ito, pakisave mo na lang kung pwede, no? Babasahin natin bukas, Yung mga hindi natin nababasa, isa-save.
Bukas babasahin namin ha. From Texter 0929 kay Roden ng Cavite, bukas babasahin natin si Brian Peña Cruz. Babasahin natin ang inyong mga text bukas po. Susunod na kasi ang programang Kalusugan ay Kayamanan na makakasama nyo si Dr. Charlie Mendez ngayong araw na ito. Magpaalam na tayo. Okay, maraming pong salamat. Hanggang bukas pong muli. Ako naman si Peter Telesca. Maraming salamat po sa lahat po na sumubaybay dito sa Hataw sa Balita at komentaryo ni Ka Jerry Yap at ni Percy Lapid. Ito po si Atong Mama. Buhay po kayo. Sa pangalan po ni Ka Jerry Yap, kami po'y pansamantalang magpapaalam. Babalik bukas sa ganitong oras timpilan. Maraming salamat. Ito po si Percy Lapid at magandang yumaga! Francis Epal Tolentino. Hataw sa balita at komentaryo, buong tapang na pamamahaya, diretsahang komentaryo, mga abusado, siguradong plastado.